Ating talakayin itong tungkol sa korupsyon dahil ito yung talagang gustong malaman ng taong bayan. Batay doon sa mga lumalabas na survey, number one po yung paglaban, paano labanan ito, pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. All in all ba, sa report ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang SONA, paano po ninyo bibigyan po siya ng grado? Bibigyan ko po siya at meron ho tayong rubric, no, 3.5. 3.5 po ang ating ibibigay na ito rin din ho yung naitanong din ho sa akin sa mga panayam din po kahapon, no. Pero kung ako po ang tatanungin is po 3.5, maaari naman ho mag-improve yan kasi Out yun of, po, ano, Prof? 3.5 out of ilan? out of 10, 10 ho ang pinakamataas. So, sa akin ho, 3.5 kasi hindi naman ho nagbago yung ating ekonomiya, hindi naman din ho nagbago yung estado o kalidad ng ating pamumuhay. Nabulaga ho ba kayo doon sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. kahapon? Una niyang sinabi, may pasabog siya. Doon ho ba sa kanyang naging State of the Nation address kahapon, may mga pasabog ho ba at mga mahalagang punto kayong nakita at nakuha? Well, una sa lahat, medyo nanggaling tayo doon sa usapin nung nakalipas na SONA na mahiya naman kayo. Kaya as expected, inuna niya o para magkaroon ng yun nga, impact ay ang pagbibigay niya ng pronouncement na pagsasampa ng kaso, ng patong-patong na kaso laban sa former House Speaker Martin Romualdez. Bagamat hindi niya ito binanggit na pangalan, pero yun, tinutukoy ito na former House Speaker. Pero nakakabitin o yung tinatawag nating anticlimactic kasi parang kung papansin natin, bitin siya sapagkat binanggit niya lamang yung patong-patong na kaso, pero sinabi niya lang dito na kung saan mas pinaayos na yung transparency portal, sinigurado nila na anong tawag dito, sinigurado nila na may kaukulang reference doon sa presyo ng mga construction materials. Pero ano yung tinatawag nating reform measures? Ano yung mga reforma na ginawa ng kanyang administrasyon para matigil na itong korupsyon na ito, siguraduhin na hindi na maulit itong ganitong klasing skandalo. Ikatlawang punto pagdating dito, yung usapin na kung saan sana binanggit niya rin din na sa nalalabing isang taon mahigit o buwan ng aking administrasyon ay hindi tayo titigil para panagutin kung sino man yung mga dapat panagutin. Binanggit niya lang doon yung mga pinanagot ng mga kontraktor at mga mambabatas. Ang tanong, does the bucket stops dito sa mga taong ito? Paano yung mga nandoon din sa ehekutibo na kung saan naidadawit din yung mga personalidad na ito. So, no? At ikalawa, sana narinig din natin na madadagdagan pa yan. May mga susunod pa tayo. Hindi tayo titigil para usigin at habulin at mapanagot itong mga taong ito. So hindi natin yan narinig eh. At kung mapapansin natin at babalikan natin yung SONA, no, biglang from flood control, nag-transition siya kaagad doon sa crisis doon sa Middle East. Kaya kung babalang kasi natin yung buong SONA kahapon, inuna itong pagpapataw ng kaso sa former House Speaker. Tapos, kung titignan natin yung kasunod na parte ng SONA, tingin ko, kung ako tatanungin, nahati siya sa 2 hanggang 3 major components. Pagdating doon sa ikalawa ay sinasabi dun sa tao at dahil mataas nga ang kritisismo doon sa administrasyon na parang hindi responsive at wala silang ginagawa doon sa Middle East crisis, ay ibinida o nireiterate ng Pangulo yung response na ginawa ng kanyang administrasyon upang matugunan yung krisis sa Middle East. Pagpapauwi sa OFWs, pagkausap sa mga major oil companies na utal-utalin yung bayad,
yung pagbibigay ng ayuda doon sa mga tsuper and basically so on and so forth. So, medyo abrupt. Pero kung titignan natin, yung ikatlong bahagi na tingin ko na punto niya gusto niyang sabihin dito, yung direksyon o yung long term na ninanais niya doon sa kanyang administrasyon sa mga susunod na panahon. Ano yun? Tulad ng pag-transition at pag-aaral upang ma-enhance yung solar at electric, transition towards, solar at saka nuclear energy. Ayan. Pero more importantly, yung pinakahuli, yung usapin na medyo controversial din is, of course, yung usapin sa West Philippine Sea na tingin ko very positive naman dahil ito ay consistent sa kanyang administrasyon na full transparency na talaga nangyayari sa West Philippine Sea. We were able to get the support of like-minded nations dito sa ginagawang pambubuli sa atin ng China. Pero on the other hand, medyo it also raises lots of questions dahil binanggit niya ang PAC Silica na yan. So, yun yung tingin kong assessment natin dito sa nangyaring State of the Nation address ng ating Pangulo kahapon. Opo. At baga mas marami ho bang pangako o mas marami yung mga nagawa? Well, yun yung susundin natin na titignan natin, yung nadagdagan yung mga dapat gawin, nadagdagan yung mga nais na mangyari ng kanyang administrasyon. Yun din yung sana na-appreciate natin, binanggit din sana ng ating Pangulo na sisiguraduhin ko na ang budget sa susunod na taon ay makasisiguro ang bawat Pilipino na aayusin natin yan, sisiguraduhin natin walang insertions at wala na rin din yung small committees na yan. So, we rather appreciate that eh. And pangalawa, binanggit niya, ang gandang pakinggan itong usapin sa systems laws at saka yung tax reform measures para sa middle class na parang kung makikita natin pronouncement na very policies that are actually populist. So ang tanong dyan natin na pinakapangkalahatan, kakayanin ba ito sa natitirang o napipintong pagtatapos ng kanyang administrasyon at naiiwang panahon na magugugol upang ito ay trabahuhin o ipasa pa. Tandaan natin, no, nauubos ang energies o anong pangalan nito, focus ng ating mga mambabatas na sana gumawa din sila ng ibang mga legislative measures at ang kanilang legislative duties at buong panahon nakatuon dyan sa impeachment. So ito, napakabigat nitong systems lost o pag-rebisa o pag-amyenda sa IPIRA law, and more importantly, yung tax reform measures exemption doon sa bracket na malaking tulong sa mga middle class. Opo, yung pahayag o naging mga sinabi po ng Pangulong Marcos Jr. na may mga kontratista o mga opisyal ng DPWH, maging mga mababatas ng nakasuhan at nakulong kaugnay sa flood control anomaly. Sa pananaw po ninyo, Prof, sapat na ho bang masasabi natin na seryoso yung pamahalaan, yung administrasyon sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa? Well, we would like to believe na na seryoso sila dun sa kanilang ginagawa. Pero ang katanungan natin dito, does this really address the issue at hand? Does this really say na talagang yung mga taong na panagot ngayon sila lang ba? Baka meron pang dapat idagdag. At yun nga, gusto kong bigyan ng punto. Ano yung reforma na ginawa ng kanyang administrasyon para maiwasan na ito, para hindi na ito maulit. Kasi kada umuulan, kada mayroong bagyo, at alam na natin yan na kada taon makaka-encounter tayo ng ganitong klaseng sitwasyon. Sa pag-ulan, sa tuwing pag-ulan at tuwing pagbaha, tayo ay laging pinaalalahanan nitong skandalong itong nangyari sa infrastrukturang kinaharap natin ng ating bansa because of this flood control issue or scandal na ito. Opo. At ang sinasabing 25 billion pesos na nabawi daw at na-freeze ay malaking halaga po yan, Prof. Sa tingin, ano bang para po sa inyo? Ano bang sukatan para sa inyo na masasabi nating matagumpay
yung paglaban ng administrasyon sa katiwalian? Well, una matagumpay kung talagang napanagot yung mga taong dapat mapanagot. Ano yung kaakibat na reforma nito? Katulad niyan, yun nga, yung binanggit ko kanina, no? Yung reforma pagdating doon sa pagdinig doon sa budget. Ikalawa pa, buksan at usigin ang dapat usigin. Kasi kung mapapansin din natin, yung nakalipas na isang linggo, may mga kinasuhan na mambabatas na dalawa na naidagdag. So, ang tanong, ito ba ay hinabol bago magsona para masabing meron din sa mga miyembro ng Kamara de Representante ang napanagot? Gaano kalalim ito? Tandaan natin, no? Nung binanggit niya ito last year na mahiya naman kayo at ito ay pronouncement niya, this is a political decision basically because of his dropping popularity rating and trust rating that opened the gates basically of how systemic corruption is in our country. Now, ito yung tingin kong nagkaroon ng concern, miscalculation on the part of the administration that sige, ang naratibo mo na sila ang naglathala, sila ang nagsiwalat na may malaking korupsyon, pero napakalalim nung usapin ng korupsyon sa gobyerno na kung saan nahihirapan sila na kung papaano yung takbo ng sitwasyon na meron at meron tatamaan sa parte ng mga kaalyado o parte ng mga malalapit na tao sa ating Pangulo. So, kung talagang seryoso at talagang gusto nating ibalik at magkaroon talaga ng kredibilidad sa gobyerno at sa mga nangyayari ngayon, ay marapat rin lamang din na walang pinipili ang mga tao na bagamat nakapaligid sa kanya o malapit sa kanya ay dapat mapanagot din. So ito yung inaantay ng taong bayan. Kaya kahapon kung mapapansin natin anticlimactic yung dating kasi as expected dapat naman talaga matagal nang mapanagot ang former speaker. Pero ang tanong, papaano yung iba na sangkot din, 'di ba? Opo. Speaking of former Speaker Martin Romualdez, sa tingin ho ninyo, babaliktad siya at isisiwalat niya ang kanyang mga nalalaman laban sa Marcos administration, lalo na sa kanyang pinsan? Iyon ang dapat nating abangan. Ano ba yung kanyang nalalaman? Kahapon may nabasa tayo ng mga statements din na nalulungkot siya sapagkat ganito o pero naiintindihan niya. Ito ay medyo parang ah, taliwas doon sa unang postura niya noong nararamdaman niya na siya ay kakasuhan at bigla siya nagkaroon ng online release ng kanyang video patungkol doon sa pagdedepensa sa kanyang sarili. So parang hindi pa natin mabasa sa ngayon pero ang tanong din yan kapag siya ay nagsiwalat yung din kanyang kredibilidad sa paraan ng pagsisiwalat na ito because I think more importantly the whole credibility will be very important in terms of establishing as such kasi talagang labanan na naman ito ng naratibo. Labanan na naman ito ng kung sino yung mauunang magpahayag at sino ang mas kapanipaniwala. Opo. Kung sakali man na talagang matutuluyan, nakakasuhan at makukulong itong si Martin Romualdez, sa tingin mo, babango ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Tataas po ang kanyang ratings. Alam natin, bagsak na bagsak po siya ngayon. Tingin ko mag-i-improve pero hindi natin masasabi na talagang mababawi as compared basically sa kanyang predecessor, no? Magkakaroon ng significant improvement pero tandaan natin isang aspekto lang naman yung flood control issue eh. Nung ito ay binigyan niya nung pahayag na sila ang nagsiwalat nitong buong flood control program, it cost us basically our economy. Tandaan natin, sumadsad ang ekonomiya natin ng mahabang buwan
dahil sa mababang pagtitiwala at pagtingin ng foreign direct investors at mga investments basically on our country, because unstable yung governance because of this flood control scandal. It cost us basically our economy. Tapos pumasok ang nangyari yung dyan sa Middle East. At oo, tama naman yung sinasabi din na kung saan hindi naman ito kasalanan ng kanyang administrasyon. Pero syempre, ano din yung naging impact nito doon sa atin, na kung saan ano yung napansin natin mula doon sa tingin ng investment confidence sa atin, tumaas ang presyo ng langis, naging usapin na ito ng problema at hamon doon sa krisis pang-ekonomiya, usapin ng kumakalamang tiyan, usapin yung hirap na pasanin ng ating mga kababayan. Kaya mahihirapan kasi yung pinahayag niya nung bandang huli are basically long term na trying to establish na magkaroon ng maayos na legasiya ng kanyang administrasyon. So ako tingin ko magkakaroon ng improvement, pero tingin ko hindi ganon ka-significant yung improvement. Especially kung mapapansin din natin yung buong tema nitong SONA ay reiteration and to address na meron kaming ginawa, may nagawa kami, at meron pa kaming gagawin. Because yung criticism nitong nakalipas na panahon at pagsadsad pa ng kanyang approval and trust rating. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, Prof, yung turing kay DPWH Secretary Bunuan para gawin siyang state witness ay may kaugnayan dito sa pag-identify, pagtukoy kay dating Speaker Martin Romualdez bilang mastermind sa flood control anomaly? Tingin ko din, pero yun din ako personally nakakadismaya din sa ah, katulad ng obserbasyon ng ating mga mamamayan na parang 'di ba, kapag maging state witness ka, ikaw yung least guilty. Ikaw yung head ng agency, lahat dumadaan sa Tapos ang dating ay pinress conference nila at nilathala nila na kung saan gagawin nilang state witness, pero kinasuhan din siya in the first place. Tapos pasensya na at pasintabi na nakaka-frustrate, nung nakita natin very able, tapos nung nahuli biglang nasa wheelchair na. So parang ang hirap i-reconcile, nakaka-frustrate kasi mahirap tanggapin na wala siyang alam nung unang mga pahayag niya doon sa mga iba't ibang komite, no? Tapos biglang all of a sudden naging state witness siya. So baka din karapatan din ng ating mga mamamayan na malaman ang kanyang mga isiniwalat, at para makumbinsi din tayo na siya ay karapat dapat na maging state witness. Opo. Paano po, Prof, kung babanggitin ni dating Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind, kundi ang Pangulo? Kasi batay sa mga pahayag ng mga um, kritiko at umaakusa nga sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, ito, mabigat ito, no, kung maging ganun man yung ganung klaseng senaryo. At tingin ko mas mahalaga dito na yung ebidensya at yung resibo, ika nga. So, madali, katulad ng sinabi ko kanina, no, labanan ng naratibo at unahan kung sino yung magpapahayag. Pero how you would be able to establish credibility based doon sa kung ano mang ebidensya meron siya, kung aakusahan niya man ang sarili niyang pinsan. Opo. At papaano naman kung hindi niya babanggitin si Pangulong Bongbong Marcos? Sasakripisyo niya ang kanyang sarili para dito sa flood control anomaly. So, yun, ang tanong dyan is, willing ba siya to take basically the fall? Gaano kalalim ito? Ano yung extent ng lalim ng pinakamalaking skandalong ito, no? So, talagang decided na ba siya? At ito yung pinakamalaking katanungan, yun ding bigat ng ebidensya na hawak ng DOJ at ng mga uusig kung sasampahan man siya ng kaso, para siguraduhin na
hindi siya maaabsuelto at mapanagot talaga siya kung siya man ay meron talagang pagkakamali o issue o usapin talaga sa accountability at siya ang tinuturong yun nga di umanong mastermind nitong buong iskandalong ito. Opo. Prof, bago ko lang ipasa kay partner Admar, alam naman natin, kaya na nababanggit natin na una nating talakayin itong tungkol sa korupsyon dahil ito yung talagang gustong malaman ng taong bayan. Batay doon sa mga lumalabas na survey, number one po yung paglaban, paano labanan ito, pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. All in all ba, sa report ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang SONA, paano po ninyo bibigyan po siya ng grado? Bibigyan ko po siya at meron ho tayong rubric 3.5. 3.5 po ang ating ibibigay na ito rin din ho yung naitanong din ho sa akin sa mga panayam din po kahapon, no? Pero kung ako po ang tatanungin is 3.5, maaari naman ho mag-improve yan kasi Out yun of, po Prof? 3.5 out of ilan? out of 10, 10 ho ang pinakamataas. So, sa akin ho, 3.5 kasi hindi naman ho nagbago yung ating ekonomiya, hindi naman din ho nagbago yung estado o kalidad ng ating pamumuhay. At more importantly nga ho, yung supposed ding response ho ng gobyerno o ng administrasyon, hindi ho talaga natutugunan. So ako po, para po sa akin is, yun nga po, 3.5 ang ibibigay ko ho na grado. Madadagdagan pa po yung dapat na trabaho ho nilang gawin. Pero ang tanong ho dyan is yung willingness, yung political will ho ng bawat isa at ng atin hong mga mambabatas at mga leader para i-push ho ito at saka talaga hong tignan ito para sa ikabubuti ho ng atin hong mga kababayan. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. May tanong ko lang kung sounds, seryoso ba yung naging pahayag ng presidente? Basahin ko lang po yung pagkakabanggit niya dun sa kanyang pinsan. Sabi niya rito, at dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man ito, o masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Pero dito sa pahayag naman ng speaker, ang sabi naman po niya dito, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Ano po ang masasabi, basa po ninyo dito sa mga pahayag, dalawang pahayag na ito ng Presidente at ng kanyang pinsang dating speaker? Well, sana po talagang seryoso yung ating pangulo dito. Pero tingin ko ito ay talagang may kaseryosohan sa parte naman ng ating pangulo kasi ito yung number one na lumalabas ho na gustong marinig ho ng taong bayan. Pero yun din ho dalawang magkaibang punto. Maaring ito yung bagay na gustong marinig ng taong bayan. On the other hand, magkaiba yung marinig sa dapat na ginagawa. So, aasahan din ho natin na dahil ito ho ay binanggit niya sa kanyang SONA, na sa mga susunod na panahon ay mabantayan natin yung development sa pagpapataw ho ng kaso. At hindi lang ho basta magpataw ng kaso, yung pagsigurado po na mapanagot po kung meron man ho talagang kasalanan o talagang pananagutan si former House Speaker Martin Romualdez. So sa pahayag naman po ni former House Speaker Martin Romualdez, yun rin din ho, yung paggalang kasi mukhang tingin niya at doon pa lamang sa naunang nangyari na nagpahayag ho siya dahil nararamdaman ho niya nakakasuhan siya. Tingin ko na anticipate na rin din naman ho ito ni former House Speaker na talagang siya po both na talagang makakasuhan ho siya because of this flood control mess. Opo, kasi ang po na lang din ng ilan sa ating mga kababayan, kung talagang seryoso po ang presidente sa pahayag, ay hindi lang yung pagkakaso. Kasi maaring kaso na hindi naman matibay, na hindi mauuwi sa pagkakakulong, pagkakakonvict,
Ang nais nila na talagang matibay na kaso na talagang makita na makulong kung talagang kumpiyansa sila kasi parang questionable kung meron na ba silang nakitaan kasi sa executive, sa parte nila, sila talaga yung magfa-file ng kaso. Pero yung mga pahayag lang na parang kakaso, pero ito ba'y mabigat na kaso or baka mapusyaw lang na kaso, manipis lang na kaso, ang ending mababasura pa rin. Hindi pa rin, wala pa rin accountability, Prof. Anong tingin niyo? Tama po 'yan, ano. Kaya nga ho, inaabangan din ho natin, ano, at ito, base naman din ho sa mga pronouncement ng ating ombudsman, ano, yung case build up, yung mahabang panahon na talagang pinag-aralan ho nila at nag-gather ho sila ng evidence. Na sana po talagang ano po, yun hong kanilang mga nakalipas na panahon ay pinaghandaan ho nila at matibay ho yung kanila hong pagpataw ng kaso talaga para po mapanagot kung talaga man ho meron talaga siyang pananagutan. Kasi tandaan din ho natin, may presumption pa rin din ho ng innocence until proven guilty po. Pero yun din ho, ano, talagang from a standpoint po ng atin hong mga kababayan at talagang severely affected ho tayo sa isyong ito, nag-aantay po tayo ng pananagutan ng kung sino ho dapat yung managot. Ikalawa ho na gusto natin puntuhin dito, does the bucket stop sa former speaker? 'Di ba? So paano yung counterpart niyang si Senator Escudero? Tahimik na, naging presiding officer na. All is forgotten dahil lumalabas na parang nahahandle niya. Nadawit din siya before. Ano na rin din yung status ng kaso niya? Ano na yung status ng pag-iimbestiga sa kanya? So, these are basically questions that raises a lot of questions on the part of the Filipino people. At sana, pahayag din sana yung Pangulo, yung pinupunto ko nga ho kanina, no, na sana nagsabi siya na hindi matitigil dito. Sisigurduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay madagdagan pa at pananagutin pa natin. Yung tipong ganun man lang is so assurance on the part of our countrymen na hindi titigil ang administrasyon niya at it's a sign of talagang seryoso sila to crack down these individuals na talagang nagkasala dito sa buong flood control issue na to. Opo, Prof, kayo po ba'y excited sa nabanggit din ng Pangulo na may ilulunsad na rocket next year? Hindi po. Wala po. Hindi ko ho siya maproseso. Sa dami ho ng ating kinahaharap. Yun nga ho, no, yung masasabi ho natin yung bandang latter part ho ng kanyang SONA is more of legacy building na maaaring siyempre sasabihin nila na walang ibang rocket na nakapag-launch sa space kundi sa administrasyon ko lamang. Na-appreciate natin 'yun. Pero tingin ko prioritization po. Prioritization, Sir Edmar. Palakasin natin yung institusyon kasi napansin din natin, ayan, in-expand yung mga tulong ng ayuda. Again, don't get me wrong, na-appreciate natin yung ayuda, na-appreciate natin dahil na-expand yung coverage, pero we would rather na mas palakasin yung mga institusyon ng PhilHealth para mas lumawak yung coverage. Pangalawa pa, ang daming binanggit tungkol sa agrikultura. Ang tanong, from farm to market, dapat from farm to table. Kasi yung accessibility ho doon sa pagkain ang mahalaga. Napakahalaga ho na mapuprostrate ka, makikita mo ang daming pagkain na nasasayang, na imbis na naipamahagi na lang ng libre, ang daming nagugutom, ang daming hikahos ngayon na ating mga kababayan. So, hindi sana long term and bagamat nasasabi na nila na talagang tama naman, maraming nabibigyan ng tulong, pero again, yung tulong na naibigay with that amount sa taas ng inflation at taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, sapat ba o sasapat pa ba? Opo. Siguro, Prof, doon sa may mga hindi ba nabanggit sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos na gusto or nais po ninyong sanang nabanggit ng Pangulo?
Wala naman po ako. Ang tingin ko lang, gawin na lang po sana sa nalalabing panahon ng ating Pangulo ay pagsumikapan, gawin yung dapat gawin, mas pagtuunan natin ng pansin. Lalo na po, tandaan natin, andyan na naman ho yung krisis sa langis at hindi din ho natitigil pa, ano? So, we would expect na talagang ang usapin at sa mga susunod na panahon, usaping ekonomiya at usaping kalam ng sikmura ng ating kababayan. Pagbibigay ng dagdag na trabaho at hindi lang basta trabaho, trabahong makakapagbigay ng maayos na kabuhayan at maayos na kita sa ating pong mga kababayan. Kasi lahat ito ang sumisentro sa kanyang administrasyon. At ang huling panawagan ko, yun nga po, no, less politics, more governance. Ma-appreciate ho natin na kapag nagbibigay ho sila ng presscon, kapag kami critic o banat o pronouncement yung mga kritiko ng gobyerno, bawasan na rin din ho yung banat o yung retaliation nga. Nauumay na ho yung taong bayan sa tingin ko at hindi ho ito epektibo. Imbis ho siguro mas ibigay nila o magbigay ng kaalaman na ito pala yung mga programa ng gobyerno. May mga ginagawa pala. And we would like to believe naman ho na talagang may ginagawa ho ang gobyerno. Pero ang napipick up ho kasi pagka ho nagpapapreskon ho sila ay ito pong usapin ho pagdating sa mga issue ng banat sa politika.